May mga relihiyon na nagsasabing mayroon ng tao na napunta sa langit. Tulad ni Elias at saka si Moses. Ang iba naman po ay nagsasabing wala pang nakapunta na tao sa langit dahil inihintay pa ang pagbalik, second coming of Christ. Alin po ang totoo nito? Ang totoo po, siyempre, kapatid na Mario, yun po nasa Biblia. Tingnan po natin sa Biblia kung alin ba talaga ang totoo. May tao na ba sa langit? O wala pang tao sa langit? O ano pa? Basahin po natin ang isang talata ng Apokalipsis 4:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin." Pagdakay na pa sa espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo, at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan, at sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda na nadaramtan ng mapuputing damit, at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat, at mga tinig at mga kulog, at may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon, at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka, at ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao, at ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating." At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, ang 24 na matatanda ay mangagpapatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan, at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, "Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha." Kapatid na Mario, pinapanhik si Juan sa langit, nakita niya bukas ang pinto. Halika rito, pumanika. Nakita niya, pagpanik niya sa langit, merong isang luklukan, nakaupo, ay isang katulad ng batong haspe at sardyo, na merong bahaghari, tapos tulad ng anyo ng isang esmeralda. Yun ang Ama. Yun ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos, sa paligid ng luklukan, meron 24 na luklukan o mga trono ng mga matatanda o elders, no? Kasama ng Diyos. Tapos, doon sa malapit sa luklukan, merong 4 na nilalang na buhay. Na yung anyo nila, merong katulad ng anyo ng baka, hindi baka yun. Kaanyo lang ng baka, pero hindi baka. Yung sinasabing may hayop daw sa langit, hindi totoong may hayop sa langit. Meron doon sa langit 4 na nilalang na buhay, hindi sinabing 4 na hayop, kundi 4 na nilalang na buhay
na yung isa katulad ng anyo ng agila, ibon yun. Yung isa naman katulad ng leon, isa katulad ng baka, yung isa katulad ng tao. Eh di hindi hayop yun. 4 na nilalang na buhay ang tawag doon. Ngayon, nagpupuri yung 4 na nilalang na buhay, tapos yun naman 24 na matatanda, nagpapatira pa, pag nagpupuri sila sa Diyos. Ang nagsulat nitong Apokalipsis, si Juan. Si Juan din ang nagsulat nung nasa Juan Kapitulo 3, ganito ang ating mababasa sa 13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwidbagay ang anak ng tao na nasa langit. Ang tinutukoy pong anak ng tao ay si Kristo. Ang sabi ni Juan, walang umakyat sa langit. Eh, sino kaya ang paniniwalaan nyo? Yung mga chismis sa tabi-tabi riyan o yung inanyayahang makakita sa langit? Ang sabi rito, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Ang nagsulat nito si Juan mismo. Eh, kung siya si Juan, yung nasa Apokalipsis, kung siya yung nakapunta ng langit, hindi niya isusulat ito, kundi siya naniniwala rito. Ang sabi sa isinulat niya, walang umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Sa makatwidbagay ang anak ng tao na nasa langit. Yan. Sinulat ni Juan yan. Wala raw umakyat sa langit. Eh ngayon, hindi naman tayo basta sa isang talata lang nagbabatay. May iba pang talata. Tanungin naman natin ang isa pang nakaakyat sa langit. Basahin natin ang 12 at 4 ng 2 Korinto. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay wangko, o maging sa labas ng katawan ay wangko. Diyos ang nakaaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ayan, si San Pablo po yan. Inagaw siya hanggang sa 3 langit sa paraiso. Nakarating siya sa Espiritu, through the Spirit, hindi sa katawan, kundi nakarating siya sa Espiritu. Gaya rin naman ni Juan, ako ay kay napa sa Espiritu, tapos umakyat ako sa langit. Ibig sabihin, spiritually speaking, yung Espiritu ni Juan nakarating sa langit. Yung Espiritu rin ni Pablo nakarating sa langit. Ano po ang sabi ni Pablo na nakarating din sa Espiritu sa langit? Basahin po natin ang Efeso 4:8. Sabi ni Pablo ito. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Ayon, ang bumaba ay siya rin namang umakyat. Eh, sino ba yung bumaba? Eh, si Kristo. Basahin natin sa 34 ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Yung palang nakakasampa sa langit, mag-ama pala yun. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? Eh di mag-ama ito. Sino yon? Eh hindi ba yun ang ama at saka si Kristo? Sabi ni Pablo, ang bumaba, siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yun ang sabi ni Pablo. Nakarating kasi sa Espiritu si Pablo sa langit, nakarating din si Juan sa Espiritu, nakarating sa langit. Wala naman sinabi si Juan na may nakita siyang tao sa langit. Basahin niyo ang buong Apokalipsis. Walang sinasabi si Juan, nakakita ako ron ng mga tao. Nakita ko si Elias, nakita ko si Enoch, nakita ko si Moises. Wala akong sinasabing ganun.
Nakarating siya. Si Pablo, wala rin siya sinabi, nakita ko si Elias, nakipagkamayan ako kay Enoch. Walang ganun. No? Ang sabi ni Juan, sinulat ni Juan, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Si Kristo po yun. Wala nang iba na nandoon, na nanggaling sa lupa, na pumunta sa langit. Yung nanggaling din sa langit, siya rin ang bumalik sa langit. Doon siya bumalik. Pakinggan nyo sa 13:3 ng sulat pa rin ni Juan. Si Jesus, pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Ang galing sa langit si Kristo. Galing siya sa Diyos. Siya rin ang babalik doon. Kaya nga nakabalik na siya eh. Yun po sinasabi sa Biblia. Ngayon, ano ang batayan ng iba na mayroon tao raw na nakarating na sa langit? Gaya ni Elias, gaya ni Enoch. Si Enoch po kasi, inilipat ang sabi sa Biblia. Inilipat siya. 11:5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan, sapagkat siya inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang nakalagay po sa Biblia, inilipat si Enoch. Wala naman nalagay inilipat sa paraiso. Wala naman nakaganon. Wala naman nakalagay inilipat sa paraiso. Maaaring inilipat siya ng lugar dito sa mundo, pero bandang huli namatay din po si Enoch. 11:5 yan, kapatid na Luz? Pakibasa mo uli si 11:5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang Kapatid na kamatayan. Mario, pakisundan mo po itong binabasa. Tingnan niyo po sa screen. Sa 11:5 ng Hebreo, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat. Pagdating sa versikulo 7, ang sabi naman dun sa 7, sa pananampalataya si Noe. Ayan, tingnan mo po. Sa pananampalataya si Noe. Binabanggit naman si Noe. Una, si Enoch, tapos si Noe. Tapos, sino pa ang susunod? Sa 11:8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima. Ayan. Tapos, sa 9, sa pananampalataya siya'y naging manlalakbay. Sa 10, sapagkat inasahan niya ang bayang may kinasasaligan. Sa 11, sa pananampalataya si Sarah. Ayan. Pagdating sa 13, ayon sa pananampalataya, nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ng pangako. Nakita mo po, kapatid? Si Pablo rin ang may sabi, namatay pala lahat sila eh. Si Enoch, si Noe, si Abraham, si Sarah, si Jacob. Ayon sa pananampalataya, namatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ng pangako, ngunit kanilang natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. So itong mga taong itong matutuwid, wala pa sa langit hanggang ngayon. Natanaw lang nila mula sa malayo. Nagkaroon sila ng ideya ng dumarating na pangako. Pero wala pa sila ron. Bakit po? Ang sabi kasi sa Biblia, sa unang Tesalonica 4:16, Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. ayan, yung po palang mga kay Kristo, yung mga banal, mabubuhay silang mag-uli. Hanggang wala pa po yung pagkabuhay na mag-uli, di wala pa sila sa langit. Kailan ba yung pagkabuhay na mag-uli? Sabi ni Kristo, sa 6:44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ang pagbabangon po ng mga patay sa huling araw at the last day.
Doon po mabubuhay lahat ng mga patay na magiging dapat kay Kristo. Ano ang mangyayari? Basahin natin uli ang 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayon, maliwanag kapatid, ano? Pakibasa mo nga yan sa Greek interlinear. Pakibasa mo, sis. Lagay po natin sa Greek interlinear. Yan. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kita mo kapatid, ano, kapatid na Mario, parang halimbawa ganito. Halimbawa, special guest kita. Ako halimbawa presidente ng isang bansa, guest ko si kapatid na Mario, special. Di ba sinasalubong kita sa airport? Si Kristo, yung lahat ng magiging dapat, pagdating ng huling araw, sasalubungin tayo ni Kristo. Ay ginamit sa Tagalog, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Ewan ko kung naiintindihan nung nag-translate yung salitang ginamit niya. Upang salubungin. Nasa Grego kasi, apanthesis. That is an encounter. Ano? Ang ibig ko sabihin ganito, napaka-espesyal ng mga banal, si Kristo bababa uli para salubungin tayo. Basahin natin ang 14:1-3 ng Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang ibig sabihin nun, susunduin ko kayo, sabi ni Kristo. Ang sinabihan niyan, mga apostola, kapatid na Mario, hindi, wala pa pala sila ron. Kung nandun na sila, ba't naman babalik pa para sunduin sila? Ayun. Sana naunawaan mo, kapatid. Okay, salamat po.